po, tumayo nga po tayong lahat. Let's all stand. Mamaya na po tayo magbibigay kasi alam ko po na paghahandaan po talaga natin yan. Okay. Ngitian mo ngayong nasa kaliwat kanan mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, sasama ka ba sa camp? Ayan. Tanungin mo nga siya, sabi niya, kapatid, anong plano mo ngayong Holy Week? No? Ayun. Sama po kayo kasi po, ayaw po namin ma-stress kayo, saka gusto po namin. Iba po kasi talaga yung anointing, saka we believe on the power of anointing. Alam niyo po, hindi po kayo mag-grow, kaka-church lang po. We believe na mag-grow po tayo pag kayo po ay talagang magte-take step of faith. No? So yung iba po dito, pwede nating sabihin, wala ho kasi pastor pan-register. No? Alam niyo po, yung iba po, wala talaga. Pero as they commit na sasama, along the way po, may nagbibigay sa kanila ng 500, meron pong 700, no? So, kalaunan po, nakukompleto po yan. Bakit? Kasi pumauna muna dapat talaga yung faith natin, yung trust natin kay Lord, no? Maniwala po kayo, kung ito po'y para kay Lord at kailangan mo ito sa iyong spiritual life, si Lord po magpo-provide niyan. Amen ba? Saka, for me, no, as your pastor, hindi po ako papayag na hindi kayo sasama. Why? Because pinaghandaan po namin ito na maayos, pinagplanuhan, and we believe this will really be a beneficial sa mga couple, lalo na sa mag-asawa, and even sa mga young professional. Meron tayong team building, meron tayong day na kung saan maglalaro lang tayo sa field, no? Hahabaan natin yung siesta para makapamasyal kayo, makapamingwit. Kapatid, napakalapit lang po ng Lola Corazon, kaya pabor po ito sa mga taga-Zion Baliwag. So we're praying po talaga na makasama kayo. Amen? At yung pong binanggit kanina nila Brother Ian, Sis Krisa, napakagandang paalala po talaga no na pag may pinangako tayo kay Lord, may sinabi tayo, ay gawin po talaga natin, kundi mayroon pong intervention na gagawin ang Diyos. So we're praying, lalo na po yung mga life group leaders, life group members, yung mga bawat isa, lalo yung mga couple talaga po, ang sarap po magkape habang nandun kayo sa may gilid po ng sapa, no? Tapos may namimingwit yung asawa nyo, hayaan nyo lang po tumawa ng tumawa. Oh, kasi sa bahay hindi nakakatawa yan, di ba? Amen. Babasahin po natin tong verse na pagbabatayan ng ating mensahe. 2 talata. Gamitin natin yung Tagalog, bro. 2 Corinthians 8 verse 9. Okay? Tingnan na lang po muna natin dito. Sabay-sabay po tayo magbasa. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, saka Hebrews chapter 2 verse 14. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ready, go. Sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakadukha siya dito sa mundo, alang-alang sa atin. Para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, ay sabi mo nga sa katabi mo, maging mayaman tayo. Ayun, amen. Now, bago po natin basahin yung susunod na verse, sabi mo sa kanya, kumusta ang kaperahan mo? Sabihin mo nga sa kanya, kumusta ang kaperahan mo? Naalala ko, no, may nagsasabi, alam mo ang pera, nandyan lang yan. Sabi niya, nasaan? Ba't di ko makita? Nandyan lang daw. No? Next verse po tayo, Hebrews 2 verse 14. For only as a human being could he die, Jesus yan. And only by dying could he break the power of the devil who had the power of death. Isa pa nga po, for only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil who had the power of death. Let's pray. Panginoon, we're here not because of tradition, not because we are guilty. We're here because of a relationship. We're here because you are our God. You have saved us, you have loved us, and you have shown favor from us, Lord, countless favors from day to day, Panginoon. Although we don't deserve those favors, protection, blood covering, but still, Panginoon, lagi nyo kaming iniingatan at binabantayan. So today, this is our way of appreciating and thanking you, Lord, sa lahat ng mga kabutihan na ginawa nyo for 6 days, Lord, in our lives. We also pray that you would level up our commitment, Panginoon, na masabi namin that our faith ay hindi po kagaya ng nakaraan, ng linggo, kundi mas malalim, Panginoon. We also pray for those who are praying, for those who are reconsidering na umattend sa camp. We pray for your generous provision even right now. Alam ko po na, kagaya ng kinanta namin kanina,
Hindi po kayo papayag, Lord, na hindi kami pagpalain. Lord, ibuhos mo ang iyong pabor, pagpapala sa banda rito, sa banda sa kanila, Panginoon, sa banda sa amin. Nang malaman po ng mga tao na nasa paligid namin na aming Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. Ang mga pangako niyo po, Panginoon, ay tapat, tunay, at nangyayari at nagaganap po talaga sa sino mang sumusunod, sumasampalataya sa inyo. Lord, I also pray for those who are experiencing right now financial difficulties, financial worry, financial bandage. Yung po bang tingin po namin, Lord, parang wala nang katapusan. Di na kami makaahon, lubog na sa utang, paulit-ulit na lang na singilan. Lord, I pray right now that by the blood of Jesus, O God, kahit pong aming pinansyal, ay kasama nyo rin pong tinubos, kasama nyo rin binago, kasama nyo rin pinagpala, at kasama nyo po, Panginoong, ibibless as we continue to trust in you, Panginoon. Lord, I pray na ang bawat isa po dito, Lord, na sumusunod, nagtitiwala at naglilingkod sa inyo, ay hindi po ninyo hahayaan na malagpasan ng iyong mga pangako ng pagpapala dahil sa banal na dugo ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Today, we rebuke the curse of poverty, the spirit of poverty, the spirit, Lord, ng difficulty, the spirit, Lord, of worry in the name of Jesus. The spirit, Panginoon, kung saan po, kung ano-ano pong iniisip namin, kung saan nahanapin yung pera. Lord, today, we trust in your promises, O Lord. Salamat po, manguna, mangusap, at magbigay kayo ng hamon sa bawat isa. In Jesus' name we pray, lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po muna natin si Lord, makakaupo na po tayo. Ang linggong ito ay sobrang busy po talaga sa amin, lalo na po sa akin. Sa family, sa school, lalong-lalo na po sa camp na paparating dahil maya't maya po ang aming meeting. Ini-ensure po natin na talagang mas madami po yung break. Iilan po yung mga sessions to ensure po na talagang makater po yung mental health and wellness na need po ninyo for this break. And we encourage po doon po sa mga hindi kayang 3 days, 2 days, pwede ko dumalo kahit 1 day lang po. But wag nyo naman po sanang payagan, di man lang kayo makarating doon because we believe, beneficial po talaga ito. Then, may mga task din po kaming ginampanan, may mga pastor kaming kinausap, maya't maya, hindi lang makaisa, 2 beses. So, napaka-busy, pero along the way, habang ginagawa po namin ng mga task na to, na-realize ko, bakit nga ba may kahirapan ang tao? Bakit mahirap ang buhay ng tao? Bakit merong tinatawag na salitang poverty? Sabihin nyo nga po, poverty. Ang topic po natin, patungkol po sa umagang ito, na may kinalaman po sa ating series na The Power of the Blood, is blood money. Medyo hindi po maganda ang connotation yan, pero explain ko po yan mamaya. Blood money. The redemptive power of the blood of Jesus on our finances. Ang kapangyarihan ng pagtubos ng banal na dugo ni Jesus sa ating mga pinansyal. Now, sino ho dito ngayong umaga na to, wag na lang po magtataas ng kamay, you are experiencing financial difficulty. Sino ho dito ngayong umaga na to, you are bombarded by worries. Gabi pa lang, hindi ka makatulog, iniisip mo na. This week, naitanong ko sa sarili ko, ang kahirapan ba galing sa Diyos? Is poverty from God? Ang sagot po sa tanong na yan, ang kahirapan ay hindi po nilikha ng Diyos. Ang totoo niyan, ang kahirapan o poverty ay nangyari nung bumagsak ang ating mga unang magulang, si Adan at si Eva, dahil sa pagkakasala, Genesis chapter 3, and as a consequence, poverty becomes a curse. Everybody say curse. Pag sinabi pong curse, sumpa, hindi po galing sa Diyos yan. Ang problema ho sa tao, tinatanggap natin ang kahirapan o poverty na parang normal lang na bahagi sa ating buhay. Pero ang sabi po sa Bible, hindi iyan nilikha ng ating Diyos. Pero dahil sa kasalanan ng tao, dahil sa kanyang pagsuway, mga kapatid, did you know that disobedience
will bring poverty to your life. If you keep on disobeying the Lord, no, intentionally, naku, lalo na po, doon po sa mga marami ng alam kay Lord, ito ho mas matindi talaga na disiplina eh. Doon ho sa katamtaman pa lang, bago pa lang, nagsisimula pa lang kay Lord, may disiplina din yan. Pero alam nyo, matinding disiplina doon so alam mo na hindi dapat. And yet, you deliberately disobey the Lord. Tingnan po natin kung paano nakaapekto ang sumpa na ito na dala ng kasalanan sa buhay po ng tao. Let's read Genesis 3:17 to 19. Sabi dito, the ground pertaining to lupa, pertaining to areas na tinitirhan natin, pinagtatrabahuan natin. Sabi dito, the ground is cursed because of you. Sino na po ang dahilan bakit sinumpa ang lupa? Dahil sa atin. Dahil kay Adan at kay Eva. Ano po ang dahil? Ano po ang consequence? You will eat from it by means of painful labor. Hindi lang po isang araw, hindi lang isang linggo. Ang sabi dito, all the days of your life. Kaya pala totoo din no, minsan pag sinasabi mo parang hindi matapos-tapos ang kahirapan. Kasi nga po bahagi sa sumpa ang walang katapusang paghihirap. Sabi dito, it will produce thorns and thistles. Ano po ibig sabihin nun? Mga dawag at tinik. Anong gagawin mo sa dawag at tinik? Hindi mo makakain, masutuso ka pa, masasaktan ka pa. At ito pong katindihan po ng tinik at dawag. Lahat ng itatanim mo, sisikilin po niya, sasakalin niya, at hindi po makakatubo pag nandun po yung mga tinik at dawag. Nang ibig sabihin po, relate much tayo dito. Bakit no? Parang ang sipag-sipag mo, ang galing-galing mo, pero parang may pumipigil, parang may butas sa balde. Yun po yung sinasabi dito, no? You will eat the plants of the field, you will eat bread by the sweat of your brow. Nang ibig sabihin po, paghihirapan mo muna na matindi bago mo matikman, no? Kaya pala, pag Sunday ngayon, tama po, di ba? Mamaya marami magiinuman. Alam niyo kung bakit? Ang tingin po nila, buong linggo kaming nagtrabaho, dapat lang na i-reward ko. But they don't know that what they are doing is repeating the cycle of the curse of poverty. Sabi nga po sa akin ng mga leader dati sa isang church na pinagpapastoran ko, pag linggo, pastor, huwag kayo mag-visitation. Bakit? Mababastos po kayo dahil marami pong nagiinuman pag linggo. Tingnan niyo po kung ano naapektuhan. Number 1, the work of his hands was affected. Ang kamay. Lahat ng kinikilos ng kamay, parang kapos, kulang. Ang lakas-lakas ng kamay, no? Mga kapatid, may tanong ko sa inyo, no? Ano ang pinakamahirap na trabaho sa Pilipinas? Farmer, construction. Sino dito sabi nga, contraction. Sino dito nakapag-construction na? Mainit, magbubuhat ka, hard labor po talaga eh. Magkano ang sahod ng construction? Alam niyo po ba sa Japan, ang construction, tagagiba ng bahay, tagagawa ng bahay, ang pinakamataas po na sahod. Sa Pilipinas, kung ano yung pinakamahirap, pinakapangit, pinakamainit, pinakamabantot, yun yung pinakamababa na sahod. Bahagi po sa sumpa, the work of his hands was affected. Pangalawa, the working environment was affected. Sabi po dyan, no? Thorns and thistles will grow. Di ba? Ang gulo, may mga chismosa sa opisina, may naninira, di ba? May mga nega, may mga manlalait sa'yo. Kaya parang yung mga boss, mumura-murahin ka, di ba? So, the working environment was also affected. And then, ang sabi dito, man will struggle in painful labor. Yan sabi dyan, no? Paghihirapan mo. Hindi ka kikita ng madali lang. Sobrang hirap talaga gagawin mo. At ito po matindi, no? Sobrang hirap na nga in-exert mo, konti pa rin yung balik. Amen? And then, we will work much, but we will earn little. Sounds familiar. Yan yung ginagawa natin araw-araw. We work hard, pero why is it we earn little? No, malinaw na malinaw po na ito po ay sumpa. Alam niyo kung bakit? Ang isang classification or characteristic ng sumpa, oppressive. Inaalipin ka. Hawak ka sa liig. Hindi ka pinapalaya. And then,
pagpapawisan ka at paghihirapan mo. Alam niyo po kung anong dahilan dito? Dahil po sa disobedience. Sabi mo nga sa katabi mo, because of disobedience. Now, if we continue on the lifestyle of disobedience, the poverty, the curse of poverty will never be broken into our life. May purpose kung bakit ka naging Christian at na-born again eh. Because ang cycle na yan na paulit-ulit, gustong sirain, tanggalin ni Lord, palitan ng bagong cycle. Sino po dito ngayong umaga na to, you want a different cycle in your life? Yung cycle po na hindi mo pinapamana sa susunod po na henerasyon. Bakit ko po ito nasabi? Kasi nga po, sabi kanina ng mga kapatid natin, bago pa nilikha ng tao, ni Lord ang tao, nauna na yung pagkain, yung provision. Which means, God's original intention for men is not to become poor. Hindi maghirap. Sino po ang sumira? Ano po ang sumira sa magandang plano ng Diyos sa Hardin ng Eden? Kasalanan. Sinong gumawa ng kasalanan? Tao. Disobedience. Disobedience will put your life, but not just your life, your family into a never-ending cycle of poverty. Hello? At alam niyo po, nung nagkasala po yung tao, marami pong mga teorya, no? Bakit tinukso ni Satanas, si Eva, si Adan na magkasala? Alam niyo kung bakit? Because only pag nagkasala ang tao, magkakaroon si Satan ng access sa kanilang puso. Because during that time, ang puso ng tao ni Adan at ni Eva ay kay Lord. Pero nung sila'y nagkasala, nagkaroon po ng susi si Satanas sa puso niya, kaya naglalabas-masok siya. So when the cycle of disobedience keeps on repeating and circling into your life, Satan has the access into your life that will bring your family and your life to a cycle of disobedience. Now, pansinin niyo po, no? Dito sa church, ano pong napapansin niyo dito sa church? We worship the Lord, we come here every Sunday. May oras, di ba? 9:00, no? Because sa church, we're teaching you to break the cycle na nakasanayan natin. And what is that? We love to disobey. Di tayo sanay sumunod eh. Tama? Sino ho dito? Da-drive ka. Alam mo alam mo namang one way. Papasok ka pa, di ba? Wala naman eh. Diba? Alam mo ng red light, hindi, bilisan natin. Nangyari sa Skyway, di ba? Kinounterflow, patay. Ito masaklap. Yung bumangga, siya pa nakulong. Only in the Philippines. Nawasak na yung Innova, naaragabyado pa siya, nasa tamang lane siya pa rin nakulong. Sa church, tinuturuan kang ma-break yung cycle ng disobedience. Sa church, itinuturo sa'yo kahit hindi mo gusto, sumunod. Because the Lord knows that only by obeying, the cycle will be broken. Amen? Alam nyo, malungkot naman po na ang tagal mo ng Christian, walang nabobroken sa buhay mo. At umuulit-ulit lang. Lagi kang lalapit kay pastor, sa cell leader mo, pakipag-pray naman ako. You know what, no? May sasabihin ako sa inyo, I don't know who needs to hear this. Uso yan sa Facebook, di ba? I don't know who needs to hear this, no? Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kasalanan mo yan. Parang ang sakit, ah. Hello? Joke lang po yun. Huwag ko kayong ma-offend sa akin. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon. Do you agree? May part tayo doon. Do you agree? Yeah. Most of them. Kaya, nung nagkaroon po ng access si Satan sa puso ng tao, poverty as a result came in. Mga kapatid, ang poverty hindi po nauso at nangyari sa Hardin ng Eden. Saan po nauso? Sa buong mundo. May tanong po ako sa inyo, anong bansa ang pinakamahirap? Myanmar? Laos? Huy, love your own. Huwag na tayong lumayo. Sinungaling po ang isa sa atin, bawat isa sa atin dito kung hindi ka pa dumadaing sa taas ng bilihin at sa patataas pa na bilihin. Lahat po yan, magsataasan yan, maghahatakan po yan eh. Of course, may mga bansa po na mas
mahirap pa. But the good news, everybody say good news. Pero dun muna tayo. All poverty and lack in the earth or on the earth today is the result of that curse. At alam nyo, sino po ang person behind it? The devil. Kaya dapat huwag kang papayag na mahirap ka lang. No? Alam mo, kahit mahirap lang kami, basta mahalaga kay Lord po tayo. Why? Because that's a curse. All of it, the devil is behind. Ang good news po, Jesus came to redeem us and set us free from this curse. Sa paano po? By Jesus' death and the shedding of His blood, the blood of Jesus has set us free from that curse of poverty. Hello? Parang wala yatang naniniwala dito. Parang walang masaya. Dahil sa banal na dugo ni Jesus, pinalaya tayo ng Panginoon sa sumpa ng kahirapan. Amen? Kaya lang po, ang tanong, bakit hindi ko pa, Pastor, nararanasan yan? Parang sila lang yata at kayo lang po ata, Pastor. Kasi po dahil sa mali nating pananaw. Explain ko po yan ngayon. Many Christians believe that poverty is a virtue. Alam mo, maganda sa puso, maganda sa Kristiyano, mahirap lang. Ayaw natin ng mayaman. Pansinin niyo po, pag nakita natin yung kapatiran natin na nag-i-improve, nagbabago, naiinggit tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Pag pumuti ba yan, gumanda, matutuwa ka ba? Sana. Di ba? Pag yung katabi mo ba, magulat ka biglang yumaman, tumaas ang bahay. Ano ang konsepto ng Pilipino kagad, no? Kurap. Nagnakaw yan. Naalala ko tuloy, may isang church si Pastora Ice doon sa, noon pa, di pa kami kakilala, sa Pangasinan, no? Grabe, no, pinagdiskitahan nila yung pastor. Alam niyo kung bakit? Pambihira kasi daw yung pastor nila kumain sa Chowking. Dapat ang pastor di kumakain sa Chowking. Sabi ko, napakababaw naman masyado. Saan mo gusto pakainin yung pastor? Dapat simpleng buhay lang. Abay, pambihira kayo, di ba? Gusto rin naming umasenso. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kung ayaw mong umasenso, bahala ka. Sige, sabi mo sa kanya, kung ayaw mong umasenso, bahala ka sa buhay mo. Kasi po gusto ni Lord, ma-break natin yung spirit of poverty. Now, the spirit of poverty, gamitin natin yung term dito, is the work of the devil. Everybody say, the work of the devil. Okay. Everybody say, the work of the devil. Dahil trabaho ito ng Diablo, ito yung pinaka-main project ng Diablo, ang kahirapan. Pansinin nyo anong ginagawa natin. Pag mahirap po tayo, kumakapit tayo sa patalim. Marami pong krimen, ang pinaka number one reason is poverty. That's why the cycle is never broken. It keeps on repeating and repeating and repeating. Pero dito sabi sa Bible, sa 2 Corinthians 8 verse 9, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo na kahit mayaman siya doon sa langit, nagpakadukha siya dito sa mundo. Alang-alang para kanino daw? Para sa atin. Para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging, ano pong tinutukoy po dito nang nagpakadukha siya? Yung kanyang kapanganakan at yung kanyang kamatayan sa krus. Ginamit ng Diyos iyon para tubusin ang kahirapan na nananalaytay sa dugo po natin. Hindi dapat daanan o pagdaanan ni Jesus yun, pero dinaanan ng Panginoon yun, kinuha niya ang kahirapan natin, dinala niya sa cross, binata niya, and hopefully, if you will believe, and if you will trust, and you start living sa biyaya ng Panginoon, mabobroken ang curse of poverty. Mamaya po, mas magiging malinaw. Basahin natin uli yung Hebrews 2:14, for only as a human being could He die. Kaya siya nagkatawang tao Kasi tao tayo Tao ang nagkasala Kaya nagpakatao siya para tubusin ang kasalanan ng tao. For only as a human being could He die, and only by dying could He break the power of the devil. Mga kapatid, sa ibang translation po, ang ginamit na salita, only by dying could He break the work of the devil. Kapatid, maraming tao ngayon,
we are embracing the work of the devil. Dahil sa kahirapan. Now, sabi ko nga sa inyo, kapit sa patalim, no? Kilala niyo po ba si Yexel Sebastian? Sino po nakakilala? Meron akong kwento na hindi ko makwento dito kasi related sa mga, isa sa church natin eh. Hindi dito sa church, isang branch ng Zion eh. 3 years to 4 years in the making bago sila nakakuha ng pera. Connecting, iba pa nga po uma-attend pa ng mga Bible study, cell group. Mag-iingat po tayo, lalo na po pag may involved na pera. If it's too good to be true, it's not true. Napanood ko po ang isang balita. Alam niyo po ba na meron na pong arrest warrant si Yexel Sebastian ngayon at ang kanyang girlfriend? Alam niyo po ba kung magkano nakuha niyang pera lahat? Sino may idea? 50 billion. Hindi po milyon ha, 50 billion. Ano gagawin mo sa perang yon na hindi galing sa kamay mo? Pag hindi ka nag-ingat, galit na galit ka sa kahirapan, but galit na galit ka kay Satan, pero you will see yourself doing the very work of Satan. And it's because of the cycle of disobedience. Ang kasalanan kailanman hindi masusolusyonan sa paggawa ng panibagong kasalanan. May introduce ako sa inyo dito na bagong work para sirain itong work ni Satan. Amen? Are you excited, mga kapatid? Jesus died not only so your sins would be forgiven. Nandyan ba yan? But also to free you from the devil and the curse sin produce. Jesus' death legally frees you from all the curse. Nang ibig sabihin, kapatid, pag ikaw ay Kristiyano na, pag ikaw ay ipinanganak na sa spiritual kay Kristo, sa ating Panginoon, start living for the Lord. And don't do the work of the devil. 1 John 3 verse 8, bakit daw po? Because the Son of Man, 1 John 3:8, hindi ito. Okay? The Son of Man, parang malibro ang niligay mo. Yan ba yan? But the Son of God came to destroy the works of the devil. Okay? Nagkamali ng lagay, no? 1 John 3 verse 8, the Son of God came to destroy the works of the devil. Yung work na tinutukoy ko kanina, yung cycle of poverty saka cycle of disobedience, yun yung reason, yun yung dahilan bakit brinake ni Lord dun sa cross ng Calvary. Kaya ang tanong, bakit pastor, hindi ko pa rin nararanasan ang kasaganaan? It's because possibly we are doing the work of the devil. Na brinoken na ng ating Panginoon. So ano pong dapat natin gawin dito? Avoid evil because evil is from the devil. Evil is from the devil. Maganda po ang ang paalala sa Psalms huwag kang makikinig sa kwentuhan ng evil, ni huwag kang tatayo sa kwentuhan ng evil. At ito mas matindi, huwag kang uupo. Psalms chapter 1. Blessed is he who does not sit, who does not walk, who does not stand at the seat of the sinners. Yung katabi mo ngayon, hindi naman po makasalanan yan. Pinatawad na po ni Lord yan. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. So Jesus' redemptive work at the cross caused his death, caused his blood to poured out, and to destroy the work of the devil. In other words, mga kapatid, prosperity and blessing was already purchased for all by the sacrifice of Jesus at Calvary. Tinubos na po ng Panginoon ang pangako. Sinelyohan na po niya yung pangako na pagpapalain tayo. Kaya hindi tayo kumakanta na kawalan lang, parang bola lang Kumakanta tayo na may kumpiyansa, may confidence. Ang tanong, bakit? The reason we don't have it is because we don't know that we have it. And the devil, we are allowing him to steal what God has given to us. Ulitin ko po yun. Ang reason kung bakit hindi tayo nakakaranas ng pagpapalat kasaganaan, kasi hindi natin alam. Alam niyo ba mga kapatid? One of Satan's greatest weapon against you and me is your ignorance sa Word of God. Bakit ko po kayo pinagdadala ng Bible, pinagdi-devotion? Because I don't want you to become ignorant of your privilege
a pure authority coming from the Lord. Ang greatest power ni Satan laban sa iyo, yung hindi mo alam, yung para sa iyo. Hinahayaan nating nakawin ng kaaway ang para sa atin. Isaiah 53 verse 5. Basahin nga po na ito ng mga kababaihan. Ready, go? But He was wounded for our transgression. He was bruised for our guilt and iniquities. The chastisement, castigo, and well-being for us was upon Him. And with the stripes, we are healed and made whole. Lahat daw po ng tinamong sugat, latay, suntok, sipa ni Jesus, nagdulot daw po sa atin ng peace. Everybody say peace. Everybody say peace. Sino ho dito kailangan mo ng peace sa buhay? Anong mentality mo sa peace? No? Ang peace ay tahimik, walang maingay. Ang ibig mo sabihin ng peace, walang gera. Ang ibig mo ba sabihin ng peace ay nakatutulog yung mga bata, nagkakape ka, nakakapagpahinga ka. The word peace came from the word shalom. Everybody say shalom. Alam niyo ibig sabihin ng shalom? Well-being, tranquility. Nang ibig sabihin po, the word shalom is not just peace o kapayapaan, quietness, pagtahimik, kundi the ability to be at peace because you know everything has been taken care of your needs. Mahirap kasi yung sasabihin lang natin lagi, no, alam mo, basta may kapayapaan sa puso kahit walang kain, okay na yun. Hindi po. Ang ibig sabihin ng peace na pagtubos ng Lord, na naging resulta ng kanyang pagtubos sa atin, binigyan ka ni Lord ng kakayahan na mapayapa para makasamba ka at hindi mo iniisip, mamaya yung babayaran mo. Hello? Well-being in every way. Everybody say well-being in every way. Kasi alam mo, ang hirap pong hindi mag-worry pag alam mong kapos ka. Totoo po ba yan? Totoo ba yan? Pag kapos ka, ang hirap pong makapokus kay Lord. Tama ba? Halimbawa, nandito ka sa church, nag-worship ka, nakikinig ka sa message, no? Sabi ng pastor, don't worry. Pero how can you not worry when you know there's a lot to be worried? Kaya ang plano ng Panginoon, hindi lang mentality, ang peace, kundi experience talaga. Karanasan. Tingnan niyo po yung Numbers 23 verse 8. This time mga lalaki naman. How can I curse those whom God has not cursed? How can I denounce those whom the Lord has not denounced? No. Alam niyo pa, because of the blood of Jesus, if you truly believe in the Lord, hindi ka na pwedeng sumpain ng sumpa ng kaaway. Kasi pinili na ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Amen? Now, ang tanong lang, Pastor, bakit curse ako? Pag-isipan po natin, maybe we are doing the works of the devil. The works of the devil. Now, may tanong po ako sa inyo na medyo very personal. How is your financial situation today? Sige nga po, mag-usap nga kayo ng katabi mo, sabi mo sa kanya, from 1 to 5 na lang, 1 to 5, 5 highest ha. Kumusta po ang iyong kaperahan ngayon? No? Number 5 ay namatay na. Number 4, naghihingalo. Number 3, 50-50. Number 2, medyo okay. Number 1, saganang-sagana. No? Sige nga po, tanungin mo ngayon katabi mo, how is your financial situation today? Sino dito ang sabi mo, Pastor, yung mga ganyan, di na dapat natin pinag-uusapan yan. Kalimutan na lang natin. That's a bandage. Has a bandage. Are you worried about not having enough? Alam niyo po ba, ang purpose ni Satan, bakit tayo binigyan ng curse ng poverty? Do you want to know? To keep us worrying all the time. Dahil alam ni Satan, pag wala ka, lagi kang magwo-worry. Sino ho dito, aminado ka, nagwo-worry ka? Now, ang tanong, Pastor, anong Tagalog ng worry? Pag-aalala, pagkabalisa. Sino ho dito may kilala ka sa bahay nyo, laging nag-aalala, nababalisa? Pastor, kasalanan po ba ang pag-aalala? Do you believe? What do you think? Is worry a sin? Is worry a sin? Categorize natin. Kung lalagyan mo ng level, pang ilang level ang worry pagdating sa kasalanan? 5? Ha? 8?
Masyashock po kayo dito. Because worry is the number one source or root cause of sin. Ulitin nga po natin yon. Worry is the number one root cause of, tatagalogin po natin, ang pag-aalala, ang pinaka-numero unong source ng kasalanan. Do you agree? Dahil sinabi ko. Hindi. Isipin nyo. Isipin nyo maigi. Do you agree na ang pag-aalala ang pinaka-numero unong dahilan at sanhi ng pagkakasala? Do you agree? Alam nyo kung bakit? Pag nag-aalala ka, nagiging ganid tayo. Iniisip mo, ba't ako magbibigay? We start to rationalize. Hindi naman sa kinukupitan natin si Lord. Iaantala lang natin. That's rationalization. That's disobedience. Buti nga nag-church pa ako Ba't pa kailangan magbigay? See? We start to hoard. Ang importante, safe kaming pamilya. Di bali nang wala yung iba. Worry is the number one source of sin. Pag estudyante ka, nag-aalala ka, estudyante ako ngayon Lalo na po pag may mga quiz, may mga long quiz, may mga requirements natitempt ka na mangopya. Tama? Ang aming pasahan ng mga paper ngayon, ang app ng submission namin, Turnitin. Alam niyo bang Turnitin? Pag pinasa mo, lalabas doon kung nag-plagiarize ka. Papakita sa iyo kung ilang porsyento, bibigyan ka ng pagkakataon, baguhin mo yan kasi bagsak yan. So mag-worry ka na naman ngayon. Pansinin niyo po, pag matindi ang worry natin, mababaw ang pagsunod natin kay Lord. Totoo po ba yun? Yeah. Now, isipin mo, Pastor, nangyayari lang naman yan sa mga walang pera No, kahit maraming pera. Kasi pag marami, mas matindi ang worry mo. You will start to think, hindi nila deserve yan. Bakit? Ako naghirap yan Ba't ko naman ibibigay yan? Ba't ako tutulong? Ba't ako magta-tithes and offering? Tama na lang yung ganito lang. Worry is the number one source of sin. And again, the cycle never ends. Kaya tayo di makalabas sa poverty because the works of the devil keeps on circling around sa buhay natin without us knowing. Sabi ni Satan, tinan mo, hindi man ako nagtagumpay sa kanya na makuha kong kaluluwa niya sa impyerno, ang mahalaga doon, he is participating on the work of the devil. Medyo mabigat po yan. The concept of blood money, blood wheat po pala ang tawag nito sa iba. Ang blood money po kasi, medyo pangit pero ang ibig sabihin ng blood money, money obtained at the cost of another's life for compensation. Halimbawa po, may kapamilya ka na nabaril, napatay. Uso ito sa Middle East Babayaran mo ng blood money. At kailangan mapacify, masatisfy yung pamilya sa kamatayan ng kanilang kamag-anak o mahal sa buhay, magbabayad ka. Pero ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, may twist. Hindi siya ang pumatay, pero kinuha niya yung kasalanan mo, yung dugo niya ang nagbayad sa nagpapahirap sa'yo na poverty. Kaya ang tawag ho doon, siya talaga ang totoong konsepto ng blood money. Why? Because his pain, our gain. Our sins cost him his pain. His pain, our gain. Siyang nahirapan, tayo nakinabang. Tayo may kasalanan, siya ang nahirapan. So nagkaroon ng twist. Kaya ano daw po ang resulta? Sa Old Testament pa lang, ang ganda na ng pangako ni Lord. Deuteronomy 28, 2-13. Basahin po natin to. And this blessing shall come upon you. And do you believe on the word of God? Do you believe on the word of God? That the word of God is true and faithful. Amen. Huwag kayo maniwala sa kanta. Maniwala ho kayo sa word of God. Kasi may mga kanta, wala sa Bible. Dito po sa church, very strict po tayo Pag hindi biblical, huwag kantahin yan. Pastor, maganda po tugtugin Huwag natin kantahin pag hindi biblical. Tingnan niyo po sabi dito, ang mga everybody say all, shall come upon you and shall overtake you. Sino ho dito gusto mong habulin ka, hindi ng maniningil, Bombay, kundi ng pagpapala? Tuloy natin pagbasa. Because you obey the voice of the Lord,
your God. So, ibig sabihin, we are not participating on the works of the devil. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the... Ibig sabihin, kahit saan ka manirahan, hahabulin ka ng pagpapala. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ang sarap ng ganon. Hindi yung hinahabol ka ng maniningil, no? Parang ganito yung biro may nagbibiruan sa Facebook, no? Mare, pwede ba bang tulungan mo ako? Alam mo kung bakit? Si pare kasi binigyan ako ng 50,000. So anong problema mo? Mare, ang laki ng problema ko, hindi ko pa nauubos. Wow. Alam mo, sabi ng kumare niya, pasensya na Mare, hindi rin kita matutulungan. Yan din yung problema ko. Ito nga 100K, hindi ko pa maubos-ubos. Sino dito gusto mo ganun yung problema mo? Lakas talaga ng amen, basta pera, no? Hindi. Anong conversation yun ng kumare mo? Kabaliktaran. Pero ito po ang pinangako ng ating Panginoon. And then, sabi niya, the Lord will command the blessings on you in your storehouses and in all to which you set your hand. Saan ba yung verse na yon, bro? The Lord will command the blessings on you in your storehouses and in all to which you set your hand. Saan mo raw ilagay yung kamay? Di po ba dun sa Old Testament kay Adam, ang kamay niya, sinumpa. Pero dito, ang kamay daw po, saan mo man ipatong, nagiging pagpapala. Amen? Amen po ba doon? Ang pinakagusto ko dito, ito. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Diyan ba yan? You shall not borrow. Ikaw magpapautang, pero hindi ikaw ang uutang. Sabihin mo nga sa katabi mo yon. Ready, go. Ikaw, parang hirap sabihin, no? Mahirap sabihin. Ikaw magpapautang, pero hindi ikaw ang... Ang prinsipyo po ng Deuteronomy is, God blesses and take obedience seriously. The blessings of obeying God gives prosperity. God po yan. God blesses and take obedience seriously. Pag sumunod ka, we are not participating on the work of the devil, the Lord will surely and continually bless you, not just po financially, but even on the good health, long life, and peace of mind. Now, pag-usapan naman po natin, yan po yung blessing ni Lord. Sabihin mo nga, yan yung blessing ni Lord. Sabihin mo yan, in Jesus' name, akin yan. Pag-usapan naman natin, what is poverty? Alam niyo po ba ang poverty? Dinefine din po sa verse na to. Ito po yung poverty. Deuteronomy 28:4-7. Because you did not serve the Lord your God with joy and gladness. Grabe no. Parang nag-serve naman pero sabi ni Lord, half-hearted. Hindi buo. Mechanical, naging ano na lang siya, naging traditional. Kailangan mo sumunod, walang choice eh. Wala yung joy, sabi ni Lord. For the abundance of everything, therefore you shall serve your enemies. Magiging alipin ka ng mga kaaway mo, whom the Lord will send against you, in hunger, in thirst, in nakedness, and in need of everything. There you go. Ang definition po ng poverty is hunger, thirst, nakedness, and need of everything. Kahubaran, pagkauhaw, pagkagutom, at pangailangan sa lahat ng mga bagay. Ang definition po ng poverty is when a person is unable to buy and eat healthy food, unable to drink water, unable to afford decent clothing. When he faces lack and insufficiency in everything, that is poverty. At alam niyo po ba ang poverty na dala ng kaaway bilang sumpa at curse is not just a social problem but a global problem. Dagdagan pa ho natin yan. Poverty is not just a social problem, global problem, it is a spiritual problem. Ang root cause po ay hindi pagsunod sa ating Panginoon. Nag-research po ko kung ano po ang resulta o dala ng kahirapan sa bansa. Pipilayan daw po niya yung economic ng bansa natin. So, kahit po maglagay ka pa ng mall, maglagay ka pa ng maraming mga parke, maglagay ka pa ng mga skyway, kung ang mga tao di nila afford, wala silang pambili, wala silang sasakyan, wala silang pera, the economic will be impaired. Mapipilayan. Yung mga negosyo,
Walang bibili, walang tatangkilik. Anong bibilhin nila? Yung made in China. Alam niyo po ba, pati bigas pala ngayon, mayroong mga made in China na. So, ang mangyayari po, ang mga farmer, hirap na hirap, kapos na kapos, ang kanilang mga produkto, bibilhin po ng mga middlemen, mababang presyo, pagdating po doon sa mga mayayaman, kartel, negosyante, mas mataas. Sino ngayon ang bibili? Siyempre po, yung mga Pilipino. Ang problema, walang pambiling Pilipino. May isang lugar sa Africa, dahil wala na silang pambili, lahat sila naging zombie-like. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na sila kumakain. Ang binibili na lang po nila, gasolina ng eroplano. Pinanghihit-hit nila. Alam niyo kung bakit? Tinanong yung isang bata. Naka-recover kasi yung bata eh. Bakit kayo bumibili ng gasolina ng pang-eroplano eh? Kasi mahal po ang pagkain, mas mura to. Isang linggo daw po pag humit-hit ka, hindi ka makakaranas ng gutom. Ang tanong ho dito, na-solve ba yung poverty? Hindi. Umikot lang. Amen? Pangalawa, hindi lang niya i-impair yung nation's economic progress, ang poverty will produce more crime. Totoo po ba yun minsan? No? Pag hirap na hirap tayo, hindi natin alam saan tayo kukuha ng pera, natutokso tayong gumawa ng mali. Is it true? Is it true? True po yan. Minsan, wag na lang ibalik to, wag na lang natin sabihin na ganyan talaga ang totoong presyo. Bakit? Dahil sa kahirapan. And again, we are participating the works of the devil. Paano ho ito hinarap ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? He was hungry at the cross of Calvary. Tiniis niya yung gutom. The definition of poverty, he had not eaten anything from the previous night. He had been beaten up and tortured. Binugbog po siya. Pinagbuhat siya ng cross sa Golgotha. The burden of poverty. He was hungry the whole day. He was thirsty. He was naked. The very definition of poverty. Kaya ang tinutubos ni Lord doon sa krus ng Kalbaryo, hindi lang kasalanan mo eh. Ang cycle ng poverty. Kailangan mong maniwala na hindi mo kailangan mag-participate sa work of the devil, kailangan mong hanapin yung work of God para makalabas ka at makaahon kayo sa paikot-ikot ng poverty. Amen ba? Amen? Mga kapatid? Poverty is one of the curse of sin that Jesus bore on the cross, and He died agonizing a horrible death so that we will not need to suffer from it. Now, mayroon pong 4 levels of finances na possibly po nasa level kayo na. Number 1, the not enough level. Ito, ang tawag ko dito masaklap. Sino ho dito, nasa level ka ng ganyan? Saklap naman ang buhay. Alam niyo po, pagka nandun ka sa saklap, hindi mo ma-appreciate yung goodness ni Lord. Ito yung mga tao na nasa Egypt. Binigyan na sila ni Lord ng rescue, diniliver na sila, pinadaan sila sa Egypt, di ba? Pero dahil nasa Egypt sila, nasa wilderness sila, nagreklamo sila. Anong sabi nila? Buti pa, bumalik tayo sa Egypt. Ito yung mga tao na ayaw yung proseso ng pagbabago ng Panginoon. Mas pipiliin pang bumalik sa nakaraan na buhay nila. Sino ba sila doon sa Egypt? Sila po ay mga alipin. Everybody say alipin. Hindi lang sila alipin doon, hinahampas sila sa likuran para magtrabaho. Di ba yan yung itsura ng kahirapan? Hinahampas ka sa likuran, ang sakit-sakit na ng katawan mo, kailangan mo pang magtrabaho. Sino ho dito nagtatrabaho ka? Pag umuwi ka na sa gabi, sobrang late na. Tapos kailangan mong gumising na maaga. I'm not in a position para magsabi ng ganito, pero pag-isipan nyo maigi because that's oppression. Oppression na yan. Dinideprive ka ng tulog. Dinideprive ka ng time para sa family mo. Lalo na para sa time kay Lord. Kaya pansinin nyo, mga tao ngayon, puros trabaho, trabaho, trabaho. Walang time sa cell group, walang time sa ministry, walang time sa church. Ang characterize po nila dito sa kanyang first level, concern and worry. Lagi ka nagwo-worry. Lagi ka nagwo-worry. Alam nyo po, you may be here right now, but you are absent physically. Ang dami mong iniisip. Hindi ka nakakapag-focus kay Lord. Amen? Kasi iniisip mo, hindi ako pwede dyan sa camp. Lagi mong ini-accept yung sarili mo. That's poverty mentality. Amen? Amen ba? Can you imagine?
Mga bagay na may kinalaman sa church at pampalago sa spiritual mo, sinasabi mo sa sarili mo, hindi ako pwede dyan. Definitely a curse. Sumpa po talaga siya. Proverbs 22:7, the rich rules over the poor, the borrower is the slave of the lender. As much as possible po, kung kakayanin po, malagpasan po natin yung cycle po ng borrowing. Why? Pag nanghihiram, alipin ka ng nagpahiram. Gusto niyo po ba maging alipin pang matagalan? No. Sa ibang bansa, ang pinambabayad sa utang, sino? Mga anak. Ayaw po natin mangyari yan. So the first level is the not enough level. Pangalawang level, the just enough level. Sakto. Ito po ang characterization nito ay wilderness. Ito ho yung mga tao, mga Kristiyano, na ang gusto lang laging abangan yung himala ng Panginoon. Maghimala kayo, Lord, di ba? Yung pag lumabas ng bahay, ganito palagi prayer, sana makapulot ako ng pera. Sana may manlibre sa akin. Oh, anong tawag doon? Lagi kang umaasa sa himala. Sana ma-meet ko si Kumare. Sana mapansin niya, may need ako. Sana ilibre naman niya ako, di ba? Sino po dito naniniwala? Medyo hindi maganda pag lagi nagpapalibre. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, kumukhang libre. Parang nahihiya ng tumingin, no? Alam niyo kung bakit? Pag lagi ka nagpapalibre, hindi ka nakakawala sa level na yon. Baka akala nyo, tuwan-tuwa pa kayo, yes, nakalibre ako. Ibig sabihin nun, pag lagi mong inaasa yung need mo, that's a poverty sa iba. Poverty yon. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, dapat patayin na si libre. Buhayin si di kalibre. Dapat di kalibre. Amen? Hindi yung, friend, ilibre mo naman ako, patayin kita eh. Yung panlilibre na mentality, hindi yung buong pagkatao talaga. Amen? Kaya nakalimutan nila ang journey nila, pakanaan, Canaan, land of promise. Pero nakontento sila sa wilderness. Nakontento sila sa mga kampo. Bakit? Umuulan ng tinapay, umuulan po ng pugo, okay na to. Dumating na ba yung time na minsan iniisip mo, sakto na to, ayos na. Sino ho dito may kakilala ka walang pangarap sa buhay? Alam mo, mahalaga, magtiwala lagi tayo kay Lord. Pero walang pangarap. Nasa sidetrack po tayo. Ito po ay nakakarakterize ng false contentment. Everybody say false contentment. Pero ito maganda, number 3 level, the more than enough level. Everybody say more than enough level. Ay, ito sobra. Everybody say sobra. Iparinig mo sa katabi mo, sabi mo, sobra. Alam niyo yung iba, pag sumusobra, ayaw ipaalam sa iba. Dito to, pagka sumobra na, ayaw ipaalam. Bakit? Amin pa rin ito. Again, that's poverty mentality. Poverty mentality pa rin po siya. Now, tingnan niyo po ha. Ephesians chapter 4 verse 28, let him labor working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Ang tinutukoy po ni Pablo dito, ang mga kausap niya dito, mga dating magnanakaw. Kasi po sa church ng Efeso, maraming mga thieves doon, magnanakaw. Sabi niya, yung mga nagnanakaw, wag na magnakaw. May napanood po ako na isang news, binudol po niya yung isang kawawang tindera ng 35K sa GCash. Mayaman siya, nag-act siya na mayaman, nakasasakyan, na wala yung sense of defense ng tindera, kinash in, binigyan ng pera. Kasi nga, mayaman naman daw. Tapos, may sobre. Yun pala, nung binuksan po, umalis na yung sasakyan. Nasa harapan lang yung 1,000 sa likuran. Puros mga papel. The work of the devil. Bakit po ginawa ng lalaking yon? Kasi minid siya. Sabihin ko sa inyo, kahit mayaman, poverty, may poverty pa rin nararanasan. Amen? Amen? And ginagawa niya yung works of the devil. But this man, nagkaroon ng twist, had a change of heart. After 2 days, tinawagan po niya yung batang iyak ng iyak kasi siya magbabayad eh. Sinuli po niya yung 35,000. Palakpakan naman natin si Lord, no? We have still hope for humanity. I believe, hindi ko man kilala yung lalaking yon. I believe, dun pa lang, may binibreak na si Lord na curse of poverty dahil nagbago siya. Ang dahilan po niya,
Nagipit daw po siya, pero na-realize, pinaalala sa kanya ng Panginoon, hindi ka ba makukonsensya na ang kinuha mong pera, pera ng iba? Again, anong root cause nito? Poverty. Sino dito naniniwala, hindi talaga maganda ang poverty? Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, poverty, layas. Hindi siya pinapalayas mo, ha? Magtrabaho. So, ang characteristic ng pangatlo na to is characterized by consideration. In other words, malalaman mo na blessed ka, naiisip mo yung pangailangan ng iba. Amen? Pag naiisip mo na yung pangailangan ng iba, yung para sa church, yung para sa ibang mga tao, ibig sabihin nun, nakakawala ka na sa cycle of poverty. Hello? Hello? Ito matindi, pang-apat at panghuli. The much more than enough level. Ang tawag ko dito, siksik, liglig, at umaapaw, the promised land level. Sino ho dito gusto mo makaabot sa much more? Hindi na lang more, much more pa eh. Enough level. Anong sabi po sa Ephesians 3:20? Karamihan po sa atin, favorite yung verse na to. The message muna tayo. Sabay-sabay natin basahin. Hawakan mo ngayong kamay ng asawa mo, no? Basahin nyo to ng sabay-sabay. Ready, go. God can do anything. You know, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around, but by working within us, His Spirit deeply and gently within us. Pero mas gusto ko po yung TPT version, the Passion Translation. Never doubt God's mighty power to work in you. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energize you. Now, ano pong nakikita nyo sa verse na to? God can do more than we could ever think or imagine. No? Ang nakakalimutan natin, itong huli na verse eh. For His miraculous power constantly energizes you. Ikaw pa rin ang gagawa. Ikaw ang pipili kung anong papangarapin mo, anong hahanapin mo, anong pagkakatiwalaan mo. Amen? Dahil po sa tinatawag na the mighty power to work in you. Everybody say, work in you. Eto na, nagbabago na. Kung nasanay ka sa work of the devil, sabi ni Lord, let me give you my power to work in you. So you can do the right work. Ano daw po yung right work? Basahin po natin itong 2 Corinthians 9 verse 8 para matubos, makalaya tayo sa work of the devil na nagbibigay cycle. Sabi dito, God is able to make all grace abound towards you, that you may always, at all times, having all sufficiency in all things, may have an abundant for every limang all sa isang verse for good works. Kaya ka i-bless ni Lord kasi para magawa mo yung work niya. Kasi pag ang ginagawa mo yung work ng devil, hindi ka makakalabas sa cycle of poverty. Isa pang verse, hindi ko ito ma-explain ng pangkalahatan, Ephesians 2 verse 10. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Everybody say good works. Which God prepared beforehand that we should walk in them. Ba't di ka nakakapag-serve sa church? Di ka makapag-volunteer? Iniisip mo, kailangan ko magtrabaho, pastor kapos ako. Kapatid, baka mamaya yung work mo, hindi na blessing, curse na. Napipigilan ka na gawin ang tamang work. Sabi ni Satan, salamat, na-corner ko na kayo. Alipin ko kayo sa trabaho na yan. Well, we're doing the evil work. Hindi ko po kayo, gini-guilt trip, hindi ko po kayo kinokonsensya. I'm just saying, pag ang blessing nagkokos sa'yo para malayo kay Lord at hindi maging blessing kay Lord, that's not from the Lord. That's not from the Lord. At hindi ka nagiging blessing. Ang characterization po ng pang-apat na to is commitment. Everybody say commitment. Commitment to do the work of God. Ang principle po, ito. We may be small with a small vision or no vision at all, but when we know God and have a relationship with Him, He gives us a big vision. He makes us think big beyond our level of ability. No, kung iisipin po natin, saan ba nagsimula ang Zion Baliwag? Sa maliit na lugar. Walang lupa, walang pangarap, but look at us now by the grace of the Lord. All because of those who are doing the work of the Lord. May iba po makakausap sa akin, yung mag-asawa kanina. They gave so much for the church building fund.
Sabi ko, sigurado ba kayo? Baka ilang, Pastor, pinangako na po namin kay Lord para sa niya. May mga members tayong makausap sa akin, sasabihin nila, Pastor, hindi ko man alam, Pastor, saan ko kukunin yung pang-pledge ko sa church, but I believe I can give it for the Lord. For the Lord. So you're doing the work of the Lord. Pag ikaw ay totoong disciple ng Panginoon, ang vision mo hindi pang sayo lang. Ang vision mo, meron tayong isang disciple na nasa Alaska na ngayon. Bago siya papuntang Alaska, ang kailangan sa Alaska teacher, hindi siya teacher. Alam mo ang prayer niya? Pag ako natanggap dyan sa work niya sa Alaska, ang pangako ko, alam niyo kung anong pangarap niya? At pangako niya kay Lord, ako ang pinakamataas na tither sa church namin. Nangyari. Last year, tinupad ng Panginoon. Ang pagpapala, hindi naging sumpa sa kanyang buhay. Blinas siya ni Lord para marami tayong maabot. Acts 20:24, I don't care about my own life. The most important thing that is that I complete my mission, the work. Ayan na naman, the work that the Lord Jesus gave me to tell people the good news about God's grace. Kung gusto mong makawala sa cycle of poverty, number 1, stop doing the work of the devil, start doing the work of the Lord. At pag nangako ka, sabihin mo talaga kay Lord, gagawin mo, Panginoon, pag pinagpala mo ako, susuporta ko sa gawain mo na mag-aabot sa maraming Kristiyano na wala pa sa iyo, maraming tao na wala pa sa iyo. Lagyan mo ng pangalan at purpose ang iyong prayer request sa ating Panginoon. Amen? Now, tanungin ko kayo, no? Sige, pagpalagay mo, no? Ikaw yung girlfriend ni Yexel Sebastian o ikaw si Yexel Sebastian, may 500 billion ka. Ano mararamdaman mo? Niloko mo mga to? Niloko mo, lalo na yung isa nakakaiyak 100,000. Walang-wala talaga siya, nakipagsapalaran siya, piniplex, pinapakita sa likuran. Tingnan mo, may mga Iron Man kami dito na mga life-size toy. Pag wala kaming pambayad, ibibenta namin mga yan. Maaatim mo bang makatulog? Maaatim mo bang makakain? Na alam mo yung perang nakuha mo, hindi galing sa'yo, galing sa iba. Wala pa rin pong papalit dun sa mga kahit simple lang, but they're doing the work of the Lord. We're doing the work of the Lord. Para sa akin, sila yung totoong mayaman. Sila yung totoong pinagpala. Kahit anong security mo dun sa pera na yan, if you're not using it for the work of the Lord, I believe, wala rin po yan. Tingnan natin tong kwento ng isang mayamang lalaki. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw yon. May mayamang lalaki, binata, kausap si Lord, Lord, ano bang kailangan kong gawin para maligtas? Alam mo, sabi ni Lord sa kanya, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Ayaw nating basahin yung verse na yan, lalo na kung mayaman kayo. Bakit? Naku po, si Lord, pababenta sa akin. Eto na, let me explain the context of that verse. Bakit sinabi ni Lord? Si Lord ba'y anti-rich? Si Lord ba'y ayaw niya na may pera tayo? Gusto ba niya ibenta na lahat at wala nang matira sa atin? No, that's not what the verse is saying. Basahin muna natin yung verse na to. And I tell you, hindi bro, yung ano natin, yung the rich young ruler, nasaan ba 'yon? Rich young ruler. Okay? Sige, habang hinahanap nila, basahin muna natin yung verse na to. I tell you, make friends for yourselves by the means of wealth of unrighteousness, so that when it runs out, they will welcome you into the eternal dwellings. Sa simpleng salita po, gamitin nyo po ang perang material na galing sa iba para marami pong makarating sa langit. Hindi yung sobra tayong nagpapaganda sa katawan natin, sa bahay. Alam niyo, may nagtanong sa amin ganito, Pastor, ba't kayo walang bahay? Ba't kayo, Pastor, walang ganito? May plan din po kami, pero ang priority po namin, masecure yung church. Pag kinuha po tayo ni Lord, sabihin natin bukas. Will it matter kung may bahay pa kami bukas o wala? Wala na. No. I'm not saying that we don't plan. I'm just saying, no, what is our priority? Ano yung priority mo ngayong araw na to? Hindi ko po sinasabing huwag kayong magplano, huwag kayong mag-invest. Ang sinasabi ko lang po, baka mamaya yung pangarap mo, kinukuha na yung pangarap mo para kay Lord. At ang pangarap ng ating Panginoon. Sige po, mamaya na lang natin tingnan yan. Okay? Now, bakit tayo mahirap? Sabi mo nga sa katabi mo, bakit tayo mahirap? Number 1, because of our wrong mentality. I don't have money,
I'm poorer than a rat. Sino dito lagi mong sinasabi yan? Wala akong pera. Mas mahirap pa nga ako sa daga eh. Kaya pag yan ang sinasabi mo, nakukonsensya na yung katabi mo, sige na nga, lilibre na kita. Tama? Mga kapatid, wag na wag mong sasabihin yan. Number 2, because of wrong activity, now that I have money, I can buy this and that. O, nung nagkapera naman, ganun lang din. Bili dito, bili doon. Sabi ko nga kay Pastor Rais muntik na ako makaipon, buti na lang nagastos ko kagad. Ano pa yung isang sabi sa Facebook, di ba? Makakaipon sana ako kung hindi kayo benta ng kung ano-ano dyan eh. O, di ba? Pero, wrong activity. Ito matindi, pangatlo, wrong priority. Wrong priority. Me, my family, and my future security. It's not that we don't want to own a house. It's not that we don't want to have this and that. Ano yung priority natin? Kung priority mo yung bahay dito sa lupa, ang tanong ni Lord, ako ba, priority mo ba ako? Okay? So, the right way to live our lives is this, right mentality. I am a child of God, ako'y tagapagmana ng pagpapala ng Diyos. Amen? Sabay-sabay natin basahin yan. I am a child of God, I am heirs of God's blessing. So dapat ang mentality natin hindi mahirap, ako'y anak ng Diyos. Amen ba? Amen? Hindi ka alipin. Hindi ka alipin. Pangalawa, right activity. Right activity is I will practice 10, 80-10 balanced life principle. Para malagpasan natin financial problem, dapat tama po yung ating kilos. Ano ba yung 10, 80-10? Give 10% tithes to the Lord faithfully. Faithfully po talaga. Alam niyo po, ako naman po siguro hindi kibuloy, di po ba? Alam niyo ginagawa ni Kibuloy? Pag nakita niyo, hindi naman ako mukha si Kibuloy, di ba? Wala akong jet, wala akong kotse, di ba? Wala nga kaming bahay pa eh. Tama? Anong ginagawa ni Kibuloy? 100 sa mga taga-Canada na members niya, may fake marriages para mapanatili lang sila sa Canada at nanghihingi sila ng pera. Alam niyo po ba kung magkano ang quota ng mga OFW sa Kingdom of Jesus Christ, name above all names? 250,000 kada isa. At ang sabi po ni Kibuloy sa kanila, huwag niyong sasagutin yung mga tawag ng mga anak niyo, asawa niyo, ang priority niyo yung Kingdom of God. Pero alam niyo po kung para saan po yung quota nila? Para sa gasolina ng jet ni Kibuloy. Alam niyo po, wala akong jet. Kahit Jetmatic, wala po. Amen? Alam niyo po yon. But you know kung saan po napupunta yung tithes niyo? Tingnan niyo po. Ngayong darating na July, tayo po'y mag-anniversary ng, pang ilan natin? 12? 13? May lupa na po ang church natin. Napupunta doon. Alam niyo po, kung Kibuloy lang po ako, kinuha ko na po yan. Sabi mo nga sa katabi mo, baka Kibugoy. Kibugoy lang, hindi Kibuloy. May napupuntahan, amen? Do you love our church? Natutuwa po ba kayo sa church natin? Kasi po may napupuntahan, amen? Ako sabi mo nga sa katabi mo, lalo na pag faithful ka pa, sa tithes mo, 10%. Yung iba naman sa inyo, pag nagtatides, parang depende sa mood, Lord, galit ako, 20 sa'yo. Lord, galante ako, 50 sa'yo. Iba naman, Lord, medyo masaya ako, 200 sa'yo. Sabi ni Lord, ito talagang anak ko. Works of the devil pa rin ang kilos at isip eh. Alam niyo, pag faithful kayo, this year at sa susunod na year, kayang-kaya nating magpatayo ng 3-story building para sa church at mga anak ninyo, hindi na magtatakbo-takbo dyan. Walang masaya? Walang masaya? Amen? Ha? Alam niyo, kung meron lang po akong pana, minsan gusto ko silang panahain na eh. Di ba? Ang nagtatakbo-takbo. Nakalimutan ko lang, naiisip ko lang, kasama pala mga anak ko doon. So hindi ko rin magawa-gawa, di ba? Pero can you imagine, no? First, sa baba, parking. Second floor, worship service. Second, yung susunod na floor, pang kids. Tapos maglalagay tayo ng balkonahe. Lagyan natin ng billiards, may mga games, no? Relax kayo, hindi nyo kailangan mamasyal. Coffee shop sa baba. Amen? Yeah. Di ba? May coffee shop. Tapos may mga ilaw. Hindi kayo mahihiya mag-invite. Amen? Sino dito excited sa ganon? Nagtatights ka ba faithfully?
Mga kapatid, huwag nyo kaming gawing magikero. Saan namin kukunin yung pera para pampagawa? Amen? Akbayan mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, alam mo, pag naging faithful ka lang, kaya natin magpatayo ng church building project. Amen? Yung mga malalakas pumalakpak, pandaan nyo yan. Yan yung hindi nagbibigay. hindi, nagbibigay yan. Amen? Totoo po ba? Kasi nga po, sinong ibibless? Sinong matutuwa? Di ba? Yung pag naglalakad ka, saan ka papunta? Building nyo ba yun? Yung pinakamataas doon yung umiilaw-ilaw? Ay, grabe, ang ganda ng Zion. Hallelujah. Amen? And then, gamitin mo 80% and then 10%. Meron po akong papakiusap sa inyo sa darating na December. Everybody say December. Bawat isa po sa atin dito, hindi po to sapilitan. Compulsory lang po. Hindi po sapilitan. Bawat isa po sa atin, by faith, we will give our first fruit offering intended for the church building. Nagbigay na yung iba, nagbigay na kami. Inuunti-unti namin kasi pag binigay namin ng biglayan, hindi kaya. So kailangan may plano. Paputol-putol. Bakit? We want it to become a model sa inyo na we don't challenge you without us doing it first. Sa totoo po niyan, camp, nagbigay na kami sa camp, meron pa kami. Halos wala na. Pero sabi ko kay Pastor Ice, bakit ganun? No? Hindi tayo natatakot, hindi tayo nag-worry. Kasi iba yung peace. Because we believe the Lord will supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Pinatay na po namin yung spirit ng worry. Ang spirit ng worry naghahari if you withhold kung anong dapat para kay Lord. Kahit may hawak ka ngayon, pag di mo binigay kay Lord yan, di ka sumunod, matatakot ka lagi at lagi ka mag-iisip, kulang to. Pakawalan mo at hayaan mo ang Diyos ang mag-deal sa pagkatakot at pagkabalisa mo. Amen? So dito na pa ako magtatapos. Next week po, itutuloy ko po ito. No? As we prepare our tithes and offering, and consideration po, pwede ho kayong magsulat mamaya sa cell groups nyo, papaliwanag ng mga life group leaders. Ano po yung tithes, first fruit? Pwede na kayong magsulat sa papel. Kung magkano po ang first fruit festival po, ang tawag natin dyan, di ba? Gagawin natin. Sa December pa naman. Pero pag hinihipo kayo ni Lord, pwede nyo na pong i-advance. At makakaasa po kayo, hindi po yan mapupunta sa kahit sinong tao sa church building project po natin yan. Amen? Now, dahil po yan, gusto nating ituloy yung work of God at hindi na yung work of the devil. Amen? Work of God. Everybody say, work of God. And the work, hindi na po yung work of the devil. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Let's all stand. Habang tayo po'y nakatayo, can we just get our tithes and offering? No? Siguro po ganito gawin natin. No? Habang kakanta yung mga worship team dito, kung sino dito magaling sumayaw? Sino mahusay sumayaw dito? Yung kumekending pa, kembot pa, yung nagcha-cha-cha. May member tayong gano'n, no? Absent lang siya ngayon eh. Habang kayo po'y papunta dito sa offering natin, sasayaw po tayo ha, para ipakita na hindi tayo napipilitan, hindi mabigat sa loob, masaya tayo. No? Magpa-practice na tayo kasi sa ating First Fruit Festival sa December, huwag kayo magbabakasyon sa December ha. Mamaya ha, mawala kayo ha. Ay pagpe-pray natin. Sino dito naniniwala? Kung desire mo na mag-bless kay Lord, tutulungan ka ni Lord na magawa mo yan. Amen? Okay, so as we prepare for our tithes and offering, hawakan po natin yan. Let me pray. Lord, we want to give you our best today. Sabi nila ang March, Panginoon, taghirap, tagwala. Pero Lord, sa amin pong mga anak ninyo na nagtitiwala sa inyo, alam namin, Panginoon, meron dahil matagal nyo na kaming pinagpala. Ang pangako ninyo, ang yung bugtong na anak na si Jesus na nagtigis ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo, nagdala po ng pagkasira ng kahirapang sumpa sa aming mga buhay. Lord, ayaw na po namin mabuhay sa pag-aalala. Ayaw namin mag-participate sa work of the devil. Ayaw namin mag-participate sa kasalanan, sa cycle of poverty. We want to break the cycle in the name of Jesus. And the only way to do that, oh God, is to do the work of God, not the work of the devil. Lord, we promise you, we will be faithful. Ang goal po, Lord, sa buhay na to, hindi maging successful lang, Lord, kundi maging matapat, maging faithful sa inyo, Lord. Dahil alam namin, Panginoon, He who is faithful in little things will be rewarded with bigger things.
hindi kayo papayag, Lord, na hindi kami pagpalain. At alam, Lord, namin, ngayong umaga na to, pinanghahawakan namin ang pangako ninyo. Ang pangako niyo, Panginoon, na tunay, tapat at totoo, hindi papalya. Kaya, Lord, as we give our tithes and offering, even our pledge, as we consider how much our first fruit offering or tithes or pledge for the building fund, lead us, O God, sa heart namin na hindi po napipilitan, yung pong masaya ang aming mga puso. At alam namin, Lord, you will enable us na maibigay ito at maibless ang aming church building project. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Come on! Sige po. Ay hindi, no. Kung sasayaw, dapat mabilis na kanta. Tama, no. Sige. Pero yung mga song leader natin, sila yung sasayaw. Mga pwede po ba natin palakpak ang ating mga kamay? Pwede nyo na rin pong ibigay ang ating pong mga tithes and offerings sa ating Panginoon. Sinabi ng Diyos na Pwede na po tayo magbigay. Sumasayaw, masaya dapat. Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi na. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Umaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Ilaga, silangan, timog kanluran, saan man mapunta. Umaragas ang pagpapala aking nakamtan na. Pwede mo ba natin itaas ang ating mga kamay? Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Amen. Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi na. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalagas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Ilaga, silangan, timog kanluran, saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan na. Minsan pa. Lumaragas ang pagpapala aking silangan, timog kanluran. Lumaragas ang pagpapala. Lumaragas ang pagpapala. Lumaragas ang pagpapala aking natanggap na. Amen! Hallelujah! Amen! Okay. Binidyo yung mga sumasayaw dito. Ipopost natin yan sa Facebook, ha? Amen. Facebook, ano? Okay. Sino ho dito nagpipray ka ng provision sa camp? Taas nga pong kamay. Taas kamay. Yung nagpipray ka na the Lord will give you pang-registration. Taas kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi ko na mabilang. Okay. Oo. Alam nyo po, i-claim mo ngayong umaga na to, the Lord will provide all your needs. Amen ba? Amen? Sige. Kung katabi mo ngayon ay, parang ganito, ba't malalim yung boses natin? No? Kung ang katabi mo ngayon ay family mo, pwede bang pakihawakan yung kamay niya? Or friend mo, hawak mo yung kamay mo.
Habang tumutugtog po yung worship team ng background song, no? I-claim po natin itong 5 na pangako ni Lord bago ka bumaba sa lugar na to. Kung ikaw ay magtatapat sa Diyos. Number 1, God will give you a double portion. Sabi mo nga sa katabi mo, doble. Doble. Amen? So kung wala ka pang anak, twins. Twins, no? Okay? Pangalawa, God will give you financial abundance. Kasaganaang pinansyal. Pangatlo, God will give you restoration. Pagpapanumbalik yung mga nawala sa iyo, ibabalik ng Panginoon. Itong gusto natin. God will give you miracles, himala, kagalingan, kalakasan, breakthrough, yung mga nagpipray ng trabaho. And then number 5, God will give you God's divine presence. Sasamahan ka ng presensya ng Diyos. Pang-6, the blessings of God will be upon your family. At pang-7, God will give you deliverance. Paglaya sa anumang gawa ng kaaway. I want you to close your eyes habang hawak yung kamay ng mga mahal mo sa buhay. Lord, sa biyaya at sa inyong banal na dugo, sa tulong po at kapangyarihan ninyo, ikinukumit na po namin sa inyo ang aming pamilya, ang aming buhay. Lord, please break the bondage of poverty, the cycle of poverty. Panginoon, nakakapagod na, nakakasawa na, tama na, Panginoon. Break the work of the devil in our life. We don't want to do the work of the devil. We don't want to participate sa cycle of worry and poverty. We want to do the work of the Lord. Gusto po namin, Lord, na hindi lang kami mapayapa, hindi lang kami masagana. Gusto naming makita ang aming pamilya na naglilingkod, nagiging pagpapala sa inyong gawain sa ibang mga tao. That is our prayer for today. Sa aming pagbaba, naniniwala po kami, Panginoon, that you will honor our commitment. Lord, right now, bless our family financially. Huwag niyo pong payagan, Panginoon, ang kahirapan na magpaikot-ikot at matransfer sa mga susunod na henerasyon. Today, lahat ng mga utang mabayaran in the name of Jesus. Lahat ng pangailangan katagpuin in the name of Jesus. Lahat ng transaksyon magtagumpay in the name of Jesus. Lahat ng trabaho, Panginoon, magkaroon ng promotion in the name of Jesus. Lahat ng negosyo, Lord, umunlad, lumago in the name of Jesus. At lahat ng kahirapan, even sa aming mentality, mabura, mawala in the name of Jesus. Lord, we claim Deuteronomy 28. The blessings of God will come upon our family and the blessings of God will overtake us. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Makakaupo na po tayo.